We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Isang SK Kagawad, patay matapos pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang sospek. Dalawang katao nalunod sa ilog. Kambing, isinilang na 6 paa. At sabay-sabay tayong makifiesta at makiihaw ng iba't ibang isda. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag na maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pasintabi po mga kapuso, mabahong amoy sa ilang bahagi ng palengke at palikuran sa Mangaldan, Pangasinan, inirereklamo. May ulat si Joan Punsoy. Mga basurang nakakalat sa pasilyo at maging sa meat section ng pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Maging ang maruming tubig na naipon na sa flooring ng palengke. Ito umano ang nakadadagdag sa mabahong amoy na nalalanghap sa pamilihang bayan ayon sa ilang market goer. Kabilang din sa inirereklamo ang masangsang na amoy sa mga palikuran sa fish at meat section. Masyado mabaho sa hapon, tsaka umaga. Pero yung iba kasing hindi na binubuhusan, ganun. Kaya nakadepende na rin po yun sa tao, ma'am. Pag umuulan po talaga, ma'am, kasi marahil puno na siguro yung septic tank niyan, ma'am. Malinis ang palikuran sa fish section. Kahit marami ang gumagamit sa banyo, napapanatili raw ang kalinisan nito at wala ring amoy. Pero ang nangangamoy po kasi ma'am, ito lang minsan talaga yung kanal kasi namin. Kasi kung sa CR ma'am, maamoy mo ihi. Amoy po ng kanal po talaga, maalingasaw po. Nakakasira po ng sa pangamoy po. hindi nagpaunlak ng panayam sa kamera ang market supervisor. Pero ayon sa kanya, may 4 na palikuran sa palengke. Ang palikuran sa meat section umano ang 24 oras ang operasyon. Hindi naman daw sila nagkulang sa paglilinis at pagdisinfect. Nagsagawa na rin daw sila ng siphoning sa palikuran at declogging sa mga kanal. Kinakailangan daw talaga ang disiplina hindi lamang ng mga tendera kundi ng mga nagpupunta sa palengke. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Patay ang SK Kagawad sa Alcala, Pangasinan matapos na pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bayan ng Bayambang. Nakaalerto si Russell Simorio. Hostisya na lang po. Wala akong masabi. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Barangay San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan ang mga labi ng 22 anyos na SK Kagawad na si Carlos Miguel Ablao. Ang biktima, natagpuang duguan at may saksak sa katawan sa bakanteng lote sa Barangay Lige, Bayambang, madaling araw kahapon. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin makalipas ang ilang oras. Pagdating ko sa hospital, sinabi rin na nasaksak pala si Migmig kaya wala na si Migmig. Hindi na maibabalik yung buhay niya si Migmig kahit anong gawin namin. Kwento ng ama ng biktima, dumalo raw si Carlos sa isang birthday party gabi ng May 27 pero nagpaalam raw siya sa mga kaibigan na aalis sakay ng kanyang motorsiklo. Palaisipan sa pamilya kung bakit napunta siya sa Bayambang. Hinugot yung kutsilyo na hindi naman masyadong kalayuan kasi yung nakita ko doon sa picture na pinakita ng barangay opisyal, nakaganyan yung anak ko. Tapos labas na yung bituka dito. Tapos yung kutsilyo nandun sa may parang right side niya yata. Hindi patukoy kung sino ang responsable sa krimen. Hindi ko po alam. Mabait si Migmig. Matulungin siya. Masipag pa. Maasahan ko si Migmig sa lahat ng gawain.
Kaya kung sino mang gumawa sa kay Migmeg, hostisya na lang po. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nalunod ang 2 kabataan matapos baligo sa ilog sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. May ulat si CJ Turida. Nalunod sa Pampanga River sa bahagi ng Cabanatuan City, Nueva Ecija ang 2 katao. Isang 18 anyos na lalaki at 12 taong gulang na babae ang mga biktima na parehong residente ng Barangay San Josef Norte. Tinangay raw sila ng malakas na agos ng tubig habang naliligo sa ilog. Kasama nila ang isa pang babae na kasintahan ng lalaking biktima pero nakaligtas sa insidente. Napag-alaman na itong mga kabataan ay nagkayayaan na maligo sa ilog. At nung natapos silang maligo at sila'y paalis na, aksidente na tumalon itong bata. Kung kaya nahatak niya ito pababa at nung sila ay nasa ilalim ng tubig ay hindi na sila nakalutang. Inabot ng halos 1 oras bago na-recover ang katawan ng mga biktima. Tumaas daw ang tubig sa ilog sa ilang araw na pag-ulan na dulot ng bagyong Aghon. Lumalim din daw ang ilog dahil sa paghukay rito na itinatambak sa ginagawang dike. Dati mababaw. Nung pong hinuhukay po ng mga bako, dito po itinatambak. Dapat po magkaroon ng protection dito para hindi na maulit yung pagkalunod ng mga bata na yon. Hindi lamang daw ito ang unang pagkakataon na may nalunod sa lugar. Panawagan ng mga residente, ipagbawal na ang paliligo sa ilog para makaiwas sa sakuna. CJ Torida, One North Central Luzon. Nakuryente ang 39 anyos na lalaki sa bubungan ng isang bahay sa barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan pasado alas 4 kahapon, May 28. Sa investigasyon ng otoridad, nagpipintura raw sila ng bahay kasama ang 2 iba pang trabahador ng aksidente nitong mahawakan ng live wire sa kuryente. Nahulog pa raw ito mula sa bubungan ng bahay matapos ang insidente. Agad siyang dinala sa ospital ng ilang kaanak at kasalukuyang ginagamot at inoobserbahan. Sa Dagupan City, posibleng ipatupad ng POSO ang one-way traffic scheme sa pagsisimula ng road elevation project sa Perez Boulevard sa lungsod. Yan ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Pinaghahandaan na ng Public Order and Safety Office ang gagawing road elevation project ng DPWH sa Perez Boulevard, diretso sa bahagi ng Tapwak Road sa Dagupan City. Isa ang Perez Boulevard sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan. Daanan ito ng halos lahat ng sasakyan, papasok at palabas ng syudad. Bagamat wala pang malinaw na petsa kung kailan sisimula ng proyekto, kasado na raw ang ipatutupad na traffic plan ng POSO. Kasama sa plano ang pagpatupad ng two-way traffic scheme. Pero kung hindi epektibo, ipatutupad ng POSO ang one-way traffic. Lahat ng sasakyan mula sa Tapwak, dederecho sa Perez Boulevard, habang ang mga sasakyan naman patungo sa Western Pangasinan ay kakanan sa Rizal Avenue. Kung aabot ang traffic natin hanggang Tapwak, ay magwa one lane tayo. Mas maganda po pag gano'n. Pag two lane, may para sa tricycle. Maliit lang naman itong tricycle eh. Oh. Tiniyak ng POSO ang maagang abiso sa mga motorista sa oras na ipatupad ang traffic plan. Tuloy-tuloy rin ang ugnayan ng POSO sa DPWH para malaman kung kailan sisimulan ang proyekto. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, kung may carrot man sa Cordillera, may onion man din sa Aritao, Nueva Vizcaya. Instant celebrity ang 24 anyos na si Mark Malzar na kabilang sa Indigenous Peoples Group sa bayan ng Aritao. Marami raw ang nagpapaselfie sa kanya at marami rin ang dumadaan sa agri-booth ng Aritao na isa sa mga kalahok sa Amungan Festival ng probinsya. Kilala ang Aritao bilang producer ng sibuyas sa lalawigan. At kung magagaya raw siya kay Carrot Man, mas lalo pa raw magiging proud ang kanyang mga katribu. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Supply at presyuhan ng bangus at iba pang isda, alamin natin ngayong pabago-bago ang panahon. Live mula sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, magbabalita si Jasmine Gabriel Galban.
Jasmine? Chris, ngayong araw ay unstable yung presyo ng sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Dahil actually, ayon sa mga negosyante, may mga klase ng isda na merong kataasan yung presyo habang mas maraming klase naman ng isda yung patuloy yung pagbaba ng presyo. Sabi nila affected raw yung prices ng isda ngayon dahil na rin sa ating panahon na mas mahaba na yung panahon na kung saan ay nakaka-experience nga tayo ng pag-ulan sa malaking bahagi sa probinsya ng Pangasinan. Unahin ko lamang, Chris, yung mga klase ng isda na may kataasan ng presyo tumaas ng 10 pesos hanggang 20 pesos per kilo. Nariyan ang tilapia, pusit, talakitok, oriles at yellowfin. Ang pinakamataas na increase sa presyo ngayong araw ay ang tilapia na nasa 100 pesos per kilo, dating nasa 70 hanggang 80 pesos lamang per kilo. Ang pusit ay nasa 400 pesos per kilo, ang talakitok ay 340 pesos per kilo. Ang oriles ay nasa 120 hanggang 150 habang ang yellowfin naman ay nasa 120. Sabi ko nga, Chris, mas marami yung klase ng isda na patuloy yung pagbaba ng presyo sa mga nakalipas pang mga araw hanggang sa ngayong araw nga. Ang presyo ng galunggong, malaga, hipon, sapsap, salmon ay patuloy yung pagbaba na umaabot ng 5 hanggang 15 pesos per kilo. Gaya ng galunggong, Chris, nasa 100 na lang hanggang 120 pesos per kilo. Ang malaga ay 300, ang hipon ay 250 hanggang 280, ang sapsap ay nasa 280 hanggang 300 habang ang salmon na napakasarap na iprito na samahan pa ng fresh na vegetable ay nasa 100 pesos lamang per kilo. Samantala, Chris, tuloy-tuloy din ang pagbaba sa presyo naman ng bangus dahil alam mo ang bangus ngayon ay nasa 110 hanggang 135 pesos per kilo na lamang. Dito yan sa Magsaysay Fish Market. Ipakita ko yung klase ng mga bangus, Chris, na nasa sa aking likuran, dito mismo sa may Magsaysay Fish Market. Ito yung bukana pa lamang ng fish market. Napakarami ng mga banyera ng bangus dito. Tuloy-tuloy pa yan hanggang doon sa may pinakadulo ng Magsaysay Fish Market. Ganyan kadami yung dumarating na supply ng bangus dito sa fish market. At yung ganitong klase ng mga bangus, Chris, ito yung mga sinasabi nga nila na nasa 2:1, ito yung mga nasa 115 pesos per kilo, habang yung mga oversized na bangus, yung nasa, ito oversized ito, parang ito yung mga oversized, Chris. Yung ganitong klase ng bangus ay nasa 120 hanggang 130 pesos kada kilo. Kaya naman para sa mga kapuso natin na favorite ang bangus, nako, ma-enjoy po ninyo dahil medyo mura yung kanyang presyo sa ngayon. Though umaasa yung mga bangus grower na sana sa mga susunod nga na araw ay maging stable na rin yung presyo at bumalik na rin doon sa dating presyo ng bangus. Pero sa ngayon, marami pa rin daw ang supply ng bangus sa mga palaisdaan. Kaya naman tuloy-tuloy din yung pagbaba sa presyo ng bangus. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ginagawang dike na inaasahang magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Calasiao, Pangasinan nasa 70% ng tapos. Sundan sa report. Malawak ang ginagawang dike road sa bahagi ng Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Pinondohan ng DPWH ng halos 100 million pesos ang proyekto na kabilang sa flood mitigation ng gobyerno. Ayon sa punong barangay ng Nalsian, nasa 70% ng tapos ang proyekto base sa pakikipag-ugnayan niya sa kontraktor. Actually hanggang July ho yung yung sinabi po sa akin ng kontraktor. However, dahil sa na rin po ang tag-ulan, siguro matatagalan. Pero malapit na rin po. Kitang-kita naman na po yung progress na ginagawa po nilang project. Tapos na ang clearing operation sa mga lugar na sakop ng proyekto. Kaya kahit hindi pa tapos ang kalsada, ginagamit na ito ng ilang siklista. Sakaling matapos itong ginagawang dike road dito sa Barangay Nalsian sa Calasiao, Pangasinan na tinatawag din ngayong diversion road, makadadaan din dito yung mga malalaking sasakyan na ayon sa Barangay Council ay isa sa mga nagpapabigat ng daloy ng trapiko kapag dumadaan sila sa mga national highway. Traffic doon, saka dito maliwanag na, kaya maganda. Magandang mga pagjagingan. Dadaging ka rito, pwede, maganda. Nauna nang natapos ang 100 metrong haba ng dike sa lugar bago pa man pumasok ang tag-ulan. Malaking bagay raw ito upang maibsan ang pag-apaw ng Marusay River. Bahaing barangay kasi ang Nalsian. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Mga kapuso, sa kapapasok na balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan sa bansa simula ngayong araw, May 29. Samantala nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Magtutuloy-tuloy naman ang paglayo nito at hindi na mararamdaman na epekto sa bansa. Habang lumalayo, hinahatak pa rin ng bagyo ang southwesterly wind flow na magpapaulan lalo na sa western section. Bukod dyan, ay umiiral din ang frontal system. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa northern at central Luzon. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Pangasinan, Zambales at Bataan. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorms. Samantala, Luzon Grid nasa ilalim ng red at yellow alert status ngayong araw, May 29, habang transmission outages sa Luzon Grid bumaba pa raw ayon sa NGCP. Yan ang tinutukan ni Gab De Luna. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert at red alert status ang Luzon Grid ngayong araw, May 29, 2024. Nasa red alert ang Luzon mula kaninang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Mula alauna naman hanggang alas 2 ng hapon at alas 4 hanggang alas 5 ng hapon na nakataas ang yellow alert status sa Luzon Grid. Nasusundan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dahil pa rin ito sa forced outage ng dalawang power plants at ang pagbabawas ng isinusuplay ng kuryente ng Suwal Power Plant sa Luzon Grid. Isa ito sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng unscheduled power interruption. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, sanhi ito ng manipis na supply ng kuryente kumpara sa demand. Maski nakatakbo na ho lahat ng kapasidad sa sistema ng NGCP, kulang pa rin po. Kaya nagde-declare tayo ng red alert. Sa kabila nito, iginiit ng NGCP na bumaba ng 79% ang transmission outages sa buong Luzon kumpara nung ito'y pinapatakbo ng gobyerno. Sa power session na isinagawa sa Luwag City, Ilocos Norte, idiniin ng NGCP na malaking tulong ang responsableng paggamit ng kuryente para hindi maranasan ang manual load dropping. Malaki kasi yung mga plant na naka-out ngayon. So yung mga naka-force outage ngayon, mga around 2,500 megawatts yung capacity niya. So imagine mo yun, ang laki nung nawala. Tapos yung mga directed plants pa around 700 megawatts. So kung hindi babalik yung mga plant na yun, sir, may posibilidad na tuloy-tuloy yung red alert natin. At saka yung possibility na magkaroon ng manual dropping, malaki pa rin siya. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Suspendido ang pasok sa mga eskwelahan sa 7 barangay sa bayan ng Maria Aurora dahil sa engkwentro sa pagitan ng militar at NPA. Sa utos ni Maria Aurora Mayor Ariel Bitong, ipinatupad ang class suspension sa 7 barangay matapos sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar at hinihinalang NPA bandang alas 6 kagabi sa barangay Basal. Walang napaulat na nasaktan sa insidente pero noong nakaraang linggo lamang, isang engkwentro rin ang naganap sa bahagi ng Dipakulaw, Aurora. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko na maging alerto at makinig kung may anunsyo ang otoridad. Bumaba raw ang bilang ng mga kinakatay na baboy sa Bangaldan Slaughterhouse dahil sa naranasang bagyo. Mula sa 70 baboy kada araw, nasa 60 na lamang na baboy ang kinakatay kada araw sa slaughterhouse. Dahil dito, inaasahan ng posibleng pagtaas ng presyo ng karne ng baboy dahil sa pag-ulan pa rin na nakakaapekto raw sa pagbiyahe ng livestock. Ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan nabigyan ng libreng binhi. Tutukan sa report. Aabot sa 1,470 bags ng hybrid rice seeds, yellow corn seeds at pataba ang ipinamahagi sa mga magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Sinimulan ngayong araw ang distribusyon ng mga binhi na mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa 18 barangays ng bayan. Magkakaroon ulit ng distribusyon bukas, May 29, sa 4 na barangay. Nahati ang mga barangay ayon sa schedule. Samantala, hinikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation ang mga magsasaka na mag-apply ng insurance upang maprotektahan ang kanilang mga tanim mula sa pananalasa ng anumang kalamidad. Hangad ni Hazel na mabigyan ng magandang buhay ang 2 maliliit na anak. Ngunit malaking hamon daw ang kanilang pangailangan dahil isa siyang solo parent.
Tanging patrabaho lamang sa bukid ang kanyang inaasahan. Bilang tulong sa mga katulad ni Hazel, isa siya sa 500 na benepisyaryo mula sa 36 na barangay ng Santo Domingo, Ilocos Sur na nakatanggap ng tig 3,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation na programa ng DSWD. Ito ko na ba na gano'n, gatang pati groceries. In a form of food assistance, funeral assistance, medical assistance, transportation sa mga indigent families. Maliban sa mga solo parent, kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga indigent. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang pulis matapos salpukin ng AUV ang sinasakyang kotse sa Tumawini, Isabela. Yan at iba pang balita ang tinutukan ni Ivy Hernando. Nasawi ang 27 anyos na PNP personnel matapos masalpok ang sinasakyan niyang kotse ng kasalubong na AUV sa bypass road ng Barangay San Mateo, Tumawini, Isabela. Sa investigasyon ng PNP, kinain ng AUV ang linya ng kotse. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at driver ng AUV na nagpapagaling sa ospital. Sa Nueva Vizcaya, patay ang 24 anyos na motorcycle rider matapos matumba at magulungan ng kasalubong na pick-up truck sa bahagi ng National Highway sa Barangay Magsaysay sa bayan ng Bayombong. Sa investigasyon ng PNP, nag-overtake raw ang motorsiklo sa sinusundang tricycle pero nasagi niya ito dahilan para mawalan siya ng kontrol at mapunta sa kabilang linya. Sumukos sa pulis ang 38 anyos na driver ng pick-up na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Ilocos Sur, pauwi na sana ang 28 anyos na si Ken Mark Arellano mula sa trabaho bilang construction worker nang makasalpukan ng minanehong motorsiklo ang isang SUV sa highway ng Santo Domingo. Dead on arrival siya sa ospital. Aman ta nasakit tinatong ko mga kuwapang kitain. Baka sakit matayin nga may isang marunong. Naliday mga mapatiyo pumanaw ti pamilya man. Bale yung statement ng SUV hindi niya na malayan ma'am kasi yung motor alleged na walang ilaw. Sa investigasyon ng PNP, nag-overtake raw ito sa isang trailer truck pero hindi agad nakabalik sa linya. Nauwi naman sa areglo ang aksidente. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Senior citizens na nagtatrabaho bilang DHW sa Dagupan City hindi na makakatanggap ng social pension simula sa Hulyo. Kung bakit? May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Natanggap na ng mga social pensioner ang kanilang first semester social pension sa Dagupan City. 6,000 piso ang kanilang natanggap na pension mula January hanggang June 2024. Ang second semester na pension, posibleng matanggap sa buwan ng Nobyembre o Desyembre. Ngayon pa lang, inabisuhan ng mga senior citizen na nagtatrabaho bilang barangay health worker na hindi na sila makatatanggap ng pension simula sa Hulyo. Sa barangay Maluwod, 5 senior citizen na BHW ang tanggal sa listahan. Ay, hindi po pwede kasi they are receiving monthly salary. Honorarium, oo. Yes. Kasi dapat indigent, yung talagang walang source of income. Kabilang ang 77 taong gulang na si Aling Helen na isang barangay service point officer na hindi na makatatanggap ng pensyon. Dahil sabi nila nagtatrabaho daw kami sa barangay at saka dito sa bayan, okay na sabi namin. Ayun, at tanggap naman namin. Pebrero ngayong taon na magsagawa ng validation ng DSWD. Dito nakita na may mga social pensioner na BHW. Sa umiiral na guidelines, ipinagbabawal na maging social pensioner ang sino man na tumatanggap ng ibang uri ng pensyon, may suporta mula sa mga anak na may trabaho at maging ang mga may pinagkukunan ng income o may trabaho. At dahil may buwan ng sahod ang BHW, lumalabas na hindi sila kwalipikado na maging social pensioner. Sa ngayon, nasa mahigit 5,000 ang bilang ng social pensioner sa Dagupan City. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Sa iba pang balita, end of the school year activities nagsimula na ngayong araw May 29 alinsunod sa panuntunan ng DepEd. Narito ang report. Nagumpisa na ang end of the school year activities ng mga pampublikong paaralan sa bansa alinsunod sa DepEd Memorandum. Isinagawa ngayong araw ang graduation, recognition at moving up ceremonies sa Malabago Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Maganda raw kung hindi sabay-sabay ang pagsasagawa ng mga aktibidad. Kailangan ma-schedule ang bawat school para mapuntahan ng district supervisor para doon sa conferment. Pinarangalan ng mga top learner. Pagpupugay raw ito sa kanilang sakripisyo upang makapagtapos sa pag-aaral. Para po maging proud po parents ko and gusto ko lang pong makapagtapos sa madaming nakukuha. Isinagawa rin ngayong araw ang Recognition Day sa Mangaldan National High School. Bukas ang moving up ceremony ng mga completer at sa Biyernes naman ang graduation. Sa dami ng mga learner, ipinatupad ang one-parent policy. Naipaliwanag naman daw ito ng maayos sa mga stakeholder. Kino-consider natin yung lokasyon na kung saan baka magkaroon ng overcrowding. Pero hindi naman po natin nilimit sa publiko. Yung mga, lalong-lalo na yung mga kamag-anak ng ating mga achievers ay pwede naman po silang pumasok at masaksihan po nila yung recognition. Pero yun lang po, nasa labas po sila ng railings. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Isang formal complaint letter ang isinumite ng human rights activist group sa Baguio City sa anilay mga paglabag sa karapatang pantao. Tinukoy ng grupo ang programang Dumanon Makitungtung na ipinatupad ng Cordillera Regional Peace and Order Council na naging daan daw para mapuntahan ng mga sundalo ang ilang lider ng mga progresibong grupo. Gaya ni Juan Damay, chairperson ng Cordillera People's Alliance, sa Kalinga na 5 beses daw pinasyalan sa kanyang bahay ng mga hindi naka-uniformeng tao pero nagpakilalang miyembro ng Philippine Army. Maging ang associate editor ng campus paper ng UP Baguio, nakaranas din daw ng red tagging sa social media. Nagdulot daw ito ng takot sa kanya dahil sa mga natanggap na pagbabanta. 6 na individual ang nagsampa ng kasong harassment at red tagging sa Commission on Human Rights sa Baguio City. Wala pa pahayag ang Commission on Human Rights Cordillera sa inihain ng mga complainant dahil pag-aaralan pa raw nila ito. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang 5th Infantry Division ng AFP. Pagdami ng ahas pagong o Chinese soft-shell turtle, perwisyo raw sa ilang mangingisda sa San Juan, La Union. Narito ang report. Nagiging problema ng ilang mangingisda sa San Juan, La Union ang pagdami ng Chinese soft-shell turtle o mas kilala sa tawag na ahas pagong. Dati raw marami pang nakukuhang isda sa Baroro River si Mang Mario ng barangay Nagsabaran. Pero kumonti na raw ang mga isda dahil kinakain ng mga ahas pagong. Mabalin siguro adati agan anak dagita ma'am. Apay bawasit damo ay adati dakkel kat tunukan adati bawasit pa yung data. Kadati awan dagita. Bukod sa nahuling ahas pagong ni Mang Mario, 3 pang ahas pagong ang itinurn over sa Coastal Underwater Resource Management Actions o CURMA na isang environmental conservation non-government organization. So ito kasi ay invasive species, hindi siya taga dito sa atin. So nangyayari, very destructive sila. Kasi for one, wala silang predator. And then aggressive sila, pinapatay nila yung ating local species, our plant and our wildlife species. Hindi gaya sa local turtles, mas malambot ang shell, mahabang leeg na kasing haba ng kanyang shell, at meron ding mahabang nguso ang ahas pagong na kalimitang nakikita sa palayan, ilog, sapa at iba pang tubig tabang. Nangangagat din ito. So napakalaking problem ito even in other areas in the country like sa Pampanga. This is a big problem now kasi yung fish industry na apektuhan nila Kasi kinakain talaga nila lahat. Kaya bukod sa conservation ng mga ahas pagong, nag-iisip daw ng paraan ng CURMA kung paano makokontrol ang pagdami nito. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Bagong silang na kambing sa San Nicolas, Ilocos Norte, 6 ang paa. Silipin sa report ni Gab De Luna. Instant atraksyon ngayon ang bagong silang na kambing sa Barangay 3 San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa kakaiba nitong itsura. Imbes kasi na 4 lang ang paa, mayroon itong 2 pang binti na lumalambitin malapit sa kanyang ari. Bukod dito,
Tila dalawa rin ang kanyang ari, isang panlalaki at isang pambabae. Ayon sa nag-aalaga ng mga kambing, laking gulat nila nang makitang 6 ang paa nito. Para swerte lang sa amin kasi kakaiba. Kasi yung baka akala lang namin baka mamamatay agad. Marami naman ang natuwa at nagpupunta sa bahay nila Nanay Florence upang kuhanan ng litrato ang kambing. Ayon sa Provincial Veterinary Office, mataas ang tsansa nitong mabuhay ng matagal sa ilalim ng wastong pangangalaga. Meron din yung 3 paa. Survival ng 3 paa lang, pwede siyang mag-survive. Kasi nakaka-adapt yung limbs, movement ni limbs. So most likely, kadamihan nga nagiging kasi nga 3 paa na, kung minsan, yung sara niya, may mesa, yung gano'n, nagiging inbreds, unahan na daluslus na, mga inbred din na yan. Nakakatayo at nakakalakad mag-isa ang kambing, kaya umaasa silang lalakas at lalaki ito. Habang normal namang ipinanganak ang kapatid nitong kambing. Kasama si Reynold Velasco, Gaab de Luna, 1 North Central Luzon. Sabay-sabay na nag-ihaw ang mga residente ng iba't ibang klase ng isda sa Santa Ana, Cagayan. 16 na barangay ang lumahok sa pag-iihaw sa mismong gilid ng dagat. Bukod sa mga isda, iba't ibang lamang dagat din ang inihaw. Ay sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng Diray Festival bilang pasasalamat sa may kapal sa biyaya ng dagat. Ang salitang diray ay mula sa indigenous wooden bangka na ginamit noon bilang transportasyon ng mga produkto sa Ilocos Norte. At sa huli, pinagsaluhan ng mga residente ang mga inihaw na seafood at isda. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.